Paano kung kriminal ka, tapos inaresto ka ng isang kapibara? Ito sa balitang to. Pare, paano ka nahuli? Inaresto ko ng teddy bear, tol. Itong nakaraan lang, nagsagawa ng misyon ng isang grupo ng mga pulis sa May Lima, Peru para humuli nga ng isang taong nagbebenta nga ng mga illegal na dahon. Syempre, dapat low-key lang yung misyon kasi nga baka mauwi nga sa putukan tsaka bawian ng buhay. Kaya nga dito sila gumamit ng isang strategy kung saan gagamit nga sila ng isang costume para mahuli yung suspect. February 13, 2025, dito nga natin makikita yung isang pulis na nakasuot ng isang kapibara costume sa labas ng bahay ng suspect. Meron siyang kasamang dalawang babaeng pulis na may dalang mga regalo at magkukunwari nga silang magdi-deliver sila ng regalo para sa Valentine's Day. Syempre, mga naka-costume lang naman, tapos Valentine's Day naman talaga bukas, so itong suspect, hindi naman siya masyadong nagduda sa mga taong to. Pero maya-maya lang, dito na nga nagsimulang tumakbo yung kapibara papasok doon sa bahay ng suspect. Pagpasok ng bahay, niyakap at ni-wrestling agad ng kapibara yung suspect na agad din ngang natumba doon sa may sahig. Huwag tawa ko doon sa itsura ng lalaki nung naaresto siya. Sobrang confused siya eh. Ikaw ba naman yakapin tsaka dagan na ng isang malaking kapibara eh, no? Di ka ba magugulat? Hindi ko ma-imagine yung itsura ng pulis doon sa loob ng kapibara habang nagsusuntukan sila. Asa na yun? Kumakita! Sa pag-ikot-ikot nga nila doon sa may loob, dito nga nila mahahanap yung napakaraming mga kontrabando doon sa loob ng bahay na sapat ngang ebidensya para makulong nga yung suspect. Pagkatapos ito, nagpa-press conference nga sila, pero itong pulis hindi na nagtanggal ng mascot. So nung nag-press conference sila, nakasuot pa rin siya ng capybara costume. Ayon sa mga pulis, nakakatawa man daw tignan pero sobrang effective daw ng strategy nito kasi sino daw bang ibang makakaisip ng ganito, di ba? Sila lang. Katunayan, ginawa na rin nila to sa iba't ibang misyon at dito na nga papasok yung teddy bear na ng aresto din. Same plan, same... Kaya ko lang napansin yung picture, para siyang yung mga courtside ng mga interview sa NBA. Same plan, same idea, at nung lumabas nga yung suspect doon sa may bahay niya, dito na nga siya inaresto ng teddy bear para nga mahuli siya. It's one thing na maaresto ka eh, pero it's another kung maaresto ka ng isang kapibara tsaka teddy bear. Dagdag pa ng mga polis, hindi naman daw nila to laging ginagamit. Ginagamit lang daw nila to tuwing Valentine's Day, Halloween, and Pasko. Kasi ito daw yung mga panahon na normal lang yung mga naka-costume sa may labas. Maliban sa kapibara and teddy bear costume, gumagamit din sila ng mga Marvel characters katulad nga ni Spider-Man, Captain America, si Thor, and Black Widow tuwing nang-raid nga sila. Imaginein mo, no, astig na kriminal ka, tapos nahuli ka na Avengers. Sana magka-costume din sila ng Thanos, aabangan ko to. Nitong huling Halloween and Christmas din pala, meron din sila mga ginamit ng mga bagong costume like si Santa Claus tsaka yung mga elf niya. Tsaka si Deadpool and Wolverine. Isipin mo yun, no, habang inaaresto ka, bigla mong narinig yung bye, 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 bye. Pag hinahatak ni Wolverine and Deadpool yung suspect, tumutugtog yung Like a Prayer ni Madonna. Yan and know my name, I wanna take you there. Ano kaya kung sa Pilipinas gawin din to? Sino bang magandang costume dito? Si McDo? Jollibee? Putik, Gigi ka rin kung si Champ or si Hetty. Gusto mo sali mo pa si Julie's Bake Shop eh. Pero jokes aside, isa kasi yung Peru sa mga pinakatalamak sa mga ganitong illegal na pagbebenta. Kaya naman yung mga pulis sa kanila, nagiging creative na rin sa panguhuli. And goods naman din to eh. Kasi, alam mo yun, nasusunod naman nila yung batas. And at the same time, napapasaya naman nila yung mga tao. So, alam mo yun, good for everyone.